Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at magpatapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ng dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat. Bagamat nasa ordinaryong panahon po tayo, hindi natin kinakalimutan ang nakaraang kapistahan ng Pentecostes. Nung Lunes, pinagdiwang natin ang ating mahal na Birheng Maria, ina ng sabayanan. At ngayon, Huwebes, pagkatapos ng Pentecostes, ang ating Panginoon sa Kristo, walang hanggan at dakilang pari. Papasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos. Dati po, araw-araw po akong nakikiisa sa inyo mula sa malayo. Ako po ay nadistino sa malayong lugar sa misyon sa Yukon, Canada. Napakalamig. Kung dito ay napakainit, doon ay napakalamig. Manginginig ka sa lamig. -40, -50. Ewan ko, baka hindi nyo kulang sa inyong imay kasi kakaiba po. Ngayon ay nagpapasalamat ako sapagkat malapitan po tayo sa ating Poong Jesus Nazareno at ako'y makasalanan, nakikiusap, naninikluhod, nagmamakaawa na ako'y kanyang paboran, patawarin, at lagi niyang mahalin. Pagnilayan po natin ang ating mga pagbasa. Tungkol ito kay Jesus, ang ating pari. Ang ating unang pagbasa kay Jeremias, 31 hanggang 34. Ito'y tipan. Ano ba yung tipan? Pagtitipan. Ang tipan ay nasa wika ng pag-ibig. Yung mga magkasintahan. Sila'y nag-iibigan, may tipan sila, may pagkakaunawaan. At kasunduan yan ng katapatan. Ako ang inyong Diyos at tayo ang magiging sambayanan. Magmamahalan at magiging tapat tayo sa isa't isa. Ito'y hindi lamang formal o legal na dokumento na may kontrata. Hindi po. Sinabi dito, ang kakaibang tipan nito, hindi ito yung panlabas o hindi panloob. Isusulat ko ang batas sa kanilang puso at ang puso, yan ang pag-iibigan, ang pinakamalalim, ang karidad, ang pag-ibig, ang pagmamahal, yan ang magbubuklod sa nagtitipan. Kaya mahalaga ang tungkulin ng pari. Si Jesus, siya'y Diyos, siya'y tao, namamagitan. Yung nga, di ba yung krus ni Jesus sa pagitan ng langit at lupa, pinagsasama niya, pinagdudugtong niya, pinag-uugnay niya ang Diyos at ang tao sa bagong tipan ng pag-ibig. Unang pagbasa pa lamang yan. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, ito yung banal na misa. Ito ang aking katawan. Ito ang dugo ng tipan. Binanggit ang tipan. Yung dugo. Yan. Diba may ma-expression tayo ng
ibibigay ko ang aking buong sarili. Dugo at katawan ko, aalay ko para yung pagsasakripisyo ng pag-ibig. Ito sa banal na misa, ang pinakamataas na ating dasal. At sa banal na misa, pagsasangayon, pagsasakriwa, pagsasakasalukuyan ng sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Huwag natin isipan, noon yun, sa malayong lugar yun. Hindi, ngayon. Sapagkat sa milagro, sa kapangyarihan ng Diyos, nagiging ngayon ang nangyari noon. Kada misa. Kaya ako, walang kwentang pari ako. Pero pinili ako ng Diyos para maging ngayon ang sakripisyo sa Kalbaryo. Isipin niyo yan. Hindi ako pinanganak noon. Nasa Pilipinas ako. Nasa ibang henerasyon ako. Hindi. Basta sa maniwala kayo, maniwala tayo. Tayo po'y napupunta sa paanan ng krus. Kapiling ang mahal na Biring Maria at si San Juan. Sa krus. Doon tayo nagpapasalamat sa krus. Yan ang ating pagsasaksi tuwing misa. Yung pare, matanda na. Paulit-ulit, nakakaantok. Baka hindi natin alam kung ano yung realidad ng misa. Aantukin ka ba doon sa paanan ng krus? Kaya kailangan may pananampalataya tayong malalim. Yan po. Yung pare, wala naman kaming kwentang mga tao. Wala naman kami, hindi naman kaming yung kompetensiya, hindi naman kami engineer, hindi naman kami doktor, hindi naman kami yung may mga competencies. Ang pinagkaloob lamang ng Diyos sa amin, ang kapangyarihan niya, magmisa at magpatawad ng kasalanan. Kahit na yung pinakabobo, pinakamatanda, pinakaulyanin, mahina. Pagpapatawad ng kasalanan. Alam niyo ba? Ang Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. At tuwing sinasabi ng pare, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kahit na yung boses ng pare ay may mahina o may kahinaan, nandyan ang Diyos. Ang Diyos. Pupunta. Ang Diyos na nagmahal, lumikha, nagsagip sa atin. Basta binanggit ng pare yun, namutawi sa kanya labi, nandito. Baka maba na. Yan ang kadakilaan po ng kaparian. At hindi lamang ako yan, kayo. Ako yung aking pagkapari, yung ordinasyon. Ika nga, meron common priesthood. Yung karaniwang kaparian na lahat kayong nabinyagan. Kaya, ulitin ko lang, pakikipag-ugnay, gumagawa ng tulay, at tuwing misa, magsimba kayo, at tuwing pagsisimba ninyo, tayo po'y dinadala ng banal na misa sa paanan ng krus upang makita natin ang Panginoon sa Kristo na dumadanak ang dugo na matay. Tumanaw naman tayo ng utang na loob. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa mapahalagahan natin ang kaparian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.